Ito mga idol, bali nakalas na po natin yung TMX 125 kay Sir from Taguig. Ito na. Sabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng idea kung bakit po nadudurog yung bearing. Kasi may mga nagsasabi nga, pag daw naka-steel bushing yung huli, nadudurog po yung itong needle bearing dito sa dulo. Ang needle bearing kung sinasabi mga idol, ito, papaliwanag ko muna sa inyo para malinaw sa lahat. Kasi po, napakaraming basher, yan kagaya niyan. Kita nyo po yung shafting nangyari napakaliit na ng shafting. Tapos ito po yung bearing niya. Ito yung bearing niya Papakita ko sa inyo. Anong itsura ng bearing naghiling. Kung bakit bumababa ang kicker. Yan po wala nang natira. Kasi nga po nakakita daw si Sir ng mga ganitong mga stick bearing dun sa drain plug sa ilalim. Tapos dun sa gilid. Binuksan niya yung pinaka strainer. Ngayon ang tanong mga bossing, bakit nadudurog itong ating needle bearing na nakasingle lang yung motor, hindi pa nakakabitan to Sir ng sidecar Sir? Hindi pa to nakakabitan ng sidecar, single lang. Ilang taon na to? Maglilima. Pero ito ay service lang. Service lang mga idol. Bakit nasisira? Itong pag-uusapan natin. Ganito naman yan. Sabi nga nila, pag daw nakaano ka dito, yung tawag dito, yung ang tawag steel bushing na bakal na yung panglikod, bakit nga ba nagigiba daw? Yan ang ating papaliwanag ko sa inyo para malinaw sa lahat. Sabi nung iba, takot kang mag steel bushing kasi ito madudurog. Tapos mga gear mo magigiba. Dalawang klase lang yan mga idol. Tama naman kasi nga po, ganito unahin natin yung naka-steel bushing. Ang naka-steel bushing, pag po ikaw ay umarangkada na biglang binigla mo ang clutch, ito talaga ang bababagin. Itong shafting kasi po, ito yung nagdadrive sa sprocket sa unan, tawagin natin na engine sprocket. Gumagalaw ito at nag-a-action ito ng biglang saltak kapag nagpremera ka dahil hindi makakilos ang likod doon sa pinaka sprocket. Sa madaling salita mga idol, pag ikaw ay wasong gumamit, naka-steel bushing ka, totoo po nagigibain talaga itong inyong needle bearing. Pero kung halimbawa naman, kayo po ay naka-rubber na at yung original pa, kahit po mga idol, rubber yan, hindi po katotohanan ang ito po ay hindi magigiba. Kasi po, lahat po ng motor, ayan ay nasa nagamit. Malinis kang magpalit ng langis, tapos hindi maganit ang kadena, naka-steel bushing ka, pero hindi ka naman nagpapalundag ng motor at dahan-dahan ka lang gumamit ng mga transmission. Yun po ang safe kasi po yung atin na ginagamit kong mga Rusi, puro po steel bushing ang huli, hindi naman nasisira ito. Ako po ay sobra ding magpatakbo at sobra ding magpalundag ng unahan, pero hindi naman nagigiba ang makina ko, napakatagal na. Kasi meron po talaga tayong sinasabi na natsambahan yung motor mo, nasira, yun po yun. Kaya po, pinaliwanag ko dun sa mga naka-steel bushing, huwag kayong matakot na masisira ito. Basta po, gandahan nyo lang yung pangambyo, tapos huwag nyo palundagin yung primera nyo kasi hindi naman yan kabayo. Kung kabayo po yan, pwede nyo palundagin yan. Yan. Kasi po, ang motor, ginawa po yan na panghanap buhay, pang service, hindi po sa pagpapalundag at sa paggamit. Yun po yung maisasuggest ko sa inyo mga idol. Kaya po nasisira, iwas ng ganitong sistema para po hindi madurog ang inyong needle bearing. Kung tawagin ay transmission bearing or stick bearing. Yan. Tapos kung gusto nyong i-upgrade na medyo malaki po, ito ay gawin nating palta ng crankcase, lagyan ng Sarusi or Euro or Skygo. Malaki-laki po yung needle bearing. Kasi po pagka po talaga sa mga TMX, napakaliit po ng kanyang needle bearing. Ito po papakita ko sa inyo sa TMX 125. Ito mga idol po, yung sa TMX 125 po yan po, genuine yan, made in China po, sadyang original ni Honda. Ito po, napakaliit po kasi ng housing na naghahawak sa kanya. Hindi kagaya ng like mga Rusi, Euro, malaki. Pag sinabi pong pang TMX Alpha, pandun lang. Wala siyang ibang pwedeng lagyan dito. Kung pwede man, luwag na po yung lagayan. Kaya siya, nagkasya. Yan, tip ko lang sa inyo para po yung iba ay malinawan kung bakit nga nadudurog to at may katotohanan ba kung bakit nadudurog. Ito po ay nasa nagamit din. Kasi may mga Alpha po tayong user na lovers. Merong 15 years na, 12 years, hindi naman nasisira kasi po, maingat silang gumamit. Depende rin po yan, hindi ko naman sinasabi na si Sir hindi maingat gumamit. Para lang mapaliwanagan si Sir dahil
Siyempre, 5 years, marami na rin sir, serbisyo yon yung ginawa mong yon kasi hindi na rin naman nakakapagsisiyo kasi kahit TMX po, di ko naman sinasabi po na mahuna ang TMX. Ang atin po ay patibayin. Kaya sabi ko, kung i-upgrade natin, palit ng crankcase, ingatan po ang paggamit, huwag saltakin po ang primera. Tapos po yung galing sa takbo na tresera, bigla po magsisigunda, yun po ang kinasisira ng needle bearing. Ano? Gandahan po yung release bigla, itama sa RPM ng takbo. Pag po tayo, syempre, primera na, segunda na. Pag po yan ay nagtresera, tapos biglang re-release po ng galing sa tresera, biglang segunda, doon nasisira yan. Yan, tinatasahan nitong shafting yung needle bearing. Kaya po nagkakaganito, yan o. Wala na pong natira, tingnan nyo naman po. Sobrang neat na nung kanya shafting, yan. Ano mga idol, ito lang. At maraming salamat po sa idea para sa TMX Alpha. Huwag kayo matakot sa mga steel bushing or anumang ilagay ninyo. Basta po sa nagamit yan. Gandahan ng paggamit at yung langis po yung maintenance ng ayos. At yun lang po. Maraming salamat po. Pa-share naman po ng video natin mga idol. At God bless.